Okay guys, again, good day sa inyo lahat, and we will be continuing our tutorial for the Android Studio. So sa ngayon, ang nagawa na natin is nakapag-create na tayo ng project at napili na natin yung mga pwede nating gamitin for the project. Pero before we go on into the checking more of the setup dito, check muna natin yung mga pwede nating baguhin or i-add kung sakasakaling nakabukas na siya. Okay, so as you could see, my Android Studio is different, no? Medyo kulay black siya, pero pwede naman nating baguhin yung mga settings na yan. So, saan natin nababago yun? So, punta lang tayo sa file, then click natin yung settings. Okay? So, dito sa settings, pwede kang mamili ng mga gusto mong baguhin, like your fonts, your font size, etc. So, unahin muna natin yung pagbabago ng kulay kung hindi mo trip yung medyo dark view. So, pwede kang mamili ng IntelliJ. Apply natin, which is going to be the white one. Okay, mas clear. Sa akin kasi medyo nakakasilaw siya, kaya gusto ko yung medyo dark ng konti. And then, also, we could use the high contrast na medyo, kung feel mo parang iba yung dating ng ano mo, ng screen mo, pwede rin naman yan. Pero I do choose Darkula, pero sa ngayon, sa discussions natin, gamitin natin na lang yung IntelliJ para mas clear. Okay? Now, aside from that, sabi nga natin, we go to settings. We could change the specification of some of our settings para dun sa ano natin. So, check natin dito sa ano ba? Editor. So, sa editor natin, pwede tayong mag-change ng font. So, kung medyo naliliitan ka dyan, katulad ko, mukhang i-adjust ko to para mas madali nyo makita yung mga font. So, gagawin kong 20 yung sa akin para medyo mas malaki. Okay, so kasi magtutorial tayo eh. So, for the benefit of the people na manonood, lalaki lang na lang natin to. Okay, now aside from that, there will be some cases na kailangan i-set up mong mabuti yung configuration mo para dun sa setting ng iyong Android Studio. So, for example, dito sa appearance and behavior, meron din tayo dito sa system settings. So, ang mga importante rito is yung Android SDK. Okay? So, nakikita mo tong mga to, ibig sabihin, ito yung mga pwede mong i-download na APIs na pwedeng ilagay dun sa PC mo. Kaso nga lang, tandaan, nagre-require yan ng memory or ng storage. So, pakita natin. So, pag dinownload ko yung Android 10 plus 0R, meron siyang mga pwedeng i-install na mga parts dito. No? Pwede kong install yan, kaso nga lang, i-download ko siya. Say for example, click natin yung Android SDK, Platform 30, and sources for Android 30. So, latest update naman to. Okay, so, pag-click natin yung apply, okay, so, estimated download size is 91.2 MB. So, feeling ko wala naman ako magiging problema dyan kasi meron naman akong 69 MB. So, click yung okay, tapos, ida-download na siya nung computer natin. Okay? So, ngayon, what it is doing is adding this feature para dun sa computer ko. So, remember, the higher the OS na ginagamit mo, the more features that you could include. But some phones may not be able to use it simply because yung configuration mo is higher than their OS that is installed in their phone. So, you need to take a look of it first. Tsaka, syempre, dapat inaalam mo kung ano yung advantages kapag ginamit mo yung higher type ng OS. Ang number one problem kasi dyan is yung yung compatibility issues, and then at the same time, you might be overwhelmed of the changes. So marami nang magbabago dun sa coding, no? Aside from that, from the coding, the Gradle features might be affected, magkaroon ng
ibang setting dun sa ginagawa mo. Pero maganda pa rin yung kasi it leads towards the latest features na meron dun sa sa update na ilalagay mo. So remember, you could pick the different types of tools that you need to add. If you want to check it out, may mga features kayong gustong idagdag, alamin nyo kung ano yung mga pwede nyong i-download na API na pwedeng idagdag dun sa application. So, ano nga ba yung Gradle? Kasi yung Gradle yung isa sa mga ginagamit natin para dito sa Android. So, ang Gradle po kasi is what we call a build tool na tumutulong sa atin kapag kunyaring gusto nating i-try o i-run yung virtual device natin. It helps with coding as well. Nag-automate po yung coding natin, parang IntelliSense sa Virtual Studio. So, malaking tulong yan sa mga nagko-code. Okay? So, pag na-finish na siya, okay na siya, then it would mean na naka-install na yon at wala na tayong magiging problema. So, just in case nag-new project tayo at pinili natin yung Android 10.R, then we will not have any problems. Na sandaan, pwede niya makita ng individual lang or pakita niyo yung package para mapili niyo lang maayos kung ano yung gusto niyo gamitin. Okay? Now, I think that would be the best samples na pwede natin gawin para dito sa appearance and behavior for now. So, let's try to take a look around our Android Studio. Okay? So, ito yung code area kung saan yung mga mangyayari dun sa application natin, dito magkakaroon ng interaction yung codes. Okay? So, we have the name of main activity. Remember, sa Java, natin, sa lecture natin, we declare this as instances. Okay? Or, I mean, the objects that will have an instance. Okay? Object of an instance pala. Sorry. So, this is the instance of the main activity. And then, ito yung layout form natin ngayon. So, nakikita nyo yung ating hello world. Okay? So, pag niran natin siya, we have API 19. So, supposedly, pag niran natin siya, makikita natin yung basic na hello world. Kaso nga lang, in the first run, usually, medyo matagal yan kasi ira-run muna siya ng Gradle. So, expect na on the first run, posibleng medyo matagalan ng konti. Okay? Kasi magsiset up yung Gradle para sa'yo. Pero after the first run, wala na magiging problem. Unless, syempre, madami ng masyadong code. Pwede mo na kagad i-run yung or, I mean, magkaka-problem lang pag maraming code, pero once na ma-run mo siya, there's no more problem. So, an emulator of the device will open. Same thing with other phones, kung paano siya bumubukas, ganun din yung makikita ninyo kapag nag-display siya. So, just wait for it to load. So, makikita nyo naman yan na nag-load yan para malaman nyo kung kailan siya bubukas. Now, ang nakikita lang naman natin dito is yung basic application. Yan. So, ang papakita lang niya, hello world, wala naman tayong kahit anong other interaction. Pinakita lang natin kung paano siya gumagana. Okay? So, I think that's it for now for this tutorial. And we will be adding more information sa next tutorial natin. Okay? Thank you very much.